Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Pagsalpok ng kotse sa motorsiklo sa Lubao, Pampanga na hulikam. Isa ang patay, isa ang sugatan. Insidente ng pagguho na itatala pa rin si Cannon Road ngayong maulan ang panahon. Baha na dulot ng high tide, problema pa rin sa Dagupan City. LGU namigay na ng protective gear sa mga barangay. At malawak na taniman ng Florida mango, saan kaya matatagpuan? Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Nahulikam ang pagsalpok ng kotse sa motorsiklo sa Lubao, Pampanga. Isa ang nasawi at isa ang sugatan. Naka-alerto Glam Calicdan, Dizon. Makikita sa CCTV ang dalawang magkaangkas sa motorsiklo na tatawid sana sa intersection ng Jose Abad Santos Avenue sa Barangay Santo Tomas, Lubao, Pampanga. Huminto ang motorsiklo sa gitna ng daan para sana lumiko nang bigla na lang itong banggain sa likuran ng isang humaharurot na kotse. Sa lakas ng impact, tumilapon ang dalawang sakay ng motorsiklo. Isinugod sa ospital ang dalawang sakay ng motorsiklo ngunit idineklarang dead on arrival ang 30 anyos na babaeng backride. Nakakitang-kita naman sa CCTV na siya ay naka-signal light. Here comes tong vehicle to, dire-diretso siya. So nabangga niya yung motorsiklo causing the untimely death ng nung passenger ng motorcycle. Patuloy namang ginagamot sa ospital ang driver ng motorsiklo. Napag-alaman din ng pulisya na positibo sa alcohol intake ang driver ng kotse. Nasampahan na ng kaukulang kaso ang driver ng kotse. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng mga namatay na biktima at driver ng kotse. Sa tala ng Lubao Police, mula November 2024 hanggang July 2025, umabot na sa 8 ang nasawi at 33 ang naitalang nasugatan sa aksidente sa Jose Abad Santos Avenue. Mas mataas ito kumpara sa naitalang insidente noong nakaraang taon. Para maagapan ito, nagdagdag na ng traffic signs at warning signs ang lokal na pamahalaan sa lugar. May ipinapatupad na ring ordinansa para sa speed limit. Ang haba ng highway namin is almost 17 kilometers end to end. At yan, hindi siya basta solar studs. May warning yon na kapag yellow, that's a warning na dapat mag-slow down ka or hindi ka po pwedeng mag-overtake. Nauna yung mga reflectorized na yun sa this one, yung sample, sa mga bridges. Maglalaan din daw ng pondo ang Lubao LGU para sa speed guns at alcohol breath analyzers upang masawata ang overspeeding at mabawasan ang mga lasing na driver. Glam Calicdan, Dizon, One North Central Luzon. Ilang bahagi ng Dagupan City muling binaha dahil sa high tide. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Bandang alas 9 kaninang umaga nang unti-unting maranasan ang pagbaha bunsod ng high tide sa ilang bahagi ng A.B. Fernandez Avenue o downtown area. Ganon din sa may bahagi ng Burgos Street at maging sa Rizal Street. Sa abiso ng Dagupan City Government, umabot sa 4 na talampakan o mahigit sa 1 metro ang antas ng high tide ngayong araw. Abiso ng LGU sa publiko na ugaling i-monitor ang tide update para malaman ang antas at oras kung kailan mararanasan ang high tide sa syudad. Kasabay ng umiiral na habagat ay mas lalong pinalawak ng lokal na pamahalaan ang kahandaan ng bawat barangay sa panahon ng kalamidad. Namahagi ang LGU ng protective gear sa mga barangay. Kabilang dito ang mga life jacket, reflectorized vest, raincoat at traffic baton light. Nauna na rin namahagi ng mga rescue vehicle ng LGU. We have to equip yung mga members ng BDRMC. Alam ko ang barangay meron din sila pero kami pandagdag namin sa barangay. Nagpapasalamat din kami dahil nakaminus kami. Para yung mga, ito yung para sa, para madadagdagan din yung nasa barangay namin para for protection. Samantala, bukod sa mga opisyal ng barangay, sinimulan na rin ng CDRRMO ang pagsasanay sa bawat pamilya sa Dagupan City. Layo nitong maihanda sila sa kung ano ang dapat gawin tuwing may kalamidad gaya ng bagyo.
mas maganda na maturuan sila at mabigyan ng kaalaman regarding sa kung ano yung gagawin nila para mailigtas ang kanilang pamilya. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Insidente ng pagguho na itatala pa rin sa Cannon Road ngayong maulan ang panahon. Nagbabalik sa report si Jasmine Gabriel Galban. Aabot na sa may 300 millimeters ang rainfall amount na naitala ng Pag-asa sa Baguio City simula July 1 hanggang ngayong araw July 10. Sa ngayon ay nasa normal level pa ito. Pero dahil saturated ng kabundukan sa Baguio City at maging sa Benguet, ay pinag-iingat ang publiko sa banta ng mga pagguho. Kahit unti-unting humihina ang southwest monsoon o habagat, kailangan pa rin daw mag-ingat. May mga tendency pa rin na there is a possibility na mag-collapse o mag-landslide itong mga mountainous slope sa ating area. Kahapon lang, nakuha na ng unti-unting pagguho sa bahagi ng Camp 6 Cannon Road sa Tuba, Benguet. Pinag-iingat ang mga motoristang dumadaan sa Cannon Road ngayong madalas na itatala ang landslide sa lugar. Ini-encourage namin na safe route pa rin is the Marcos Highway. Mas safe na, mas maluwang pa. Samantala, ang mga UV Express sa Dagupan City na biyaheng Baguio City, iniiwasan daw na dumaan sa Cannon Road kung malakas ang pag-uulan. Via Marcos Highway ang kanilang daan para matiyak ang kanilang kaligtasan at ng mga pasahero. Kapag talagang malakas yung ulan, ma'am, talagang Marcos kami. Bawal kami magkinon. Pinagbabawalan din kami ng mga opisyal namin kapag malakas yung ulan for safety ng mga pasahero. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, 3 low pressure area ang minomonitor ng Pag-asa sa paligid ng bansa, partikular sa hilagang bahagi. Ang una ay yung dating bagyong Danas o Bising sa northeast ng Itbayat, Batanes. Ang isa pa ay yung bagong namataan sa loob ng PAR at isa pang panibagong LTA na nabuo ulit sa silangan ng PAR kaninang umaga. Walang direktang epekto sa bansa ang 3 sama ng panahon pero patuloy na iiral ang habagat at makakaapekto sa ilang bahagi ng bansa. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa rin ng ulan sa Northern at Central Luzon. Kalat-kalat ang malalakas na ulan, lalo na sa western sections. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Namataan naman ng isang buhawi sa Lawag City sa lalawigan ng Ilocos Norte kahapon. Sa video, makikita ang buhawi na gumagalaw. Ayon sa kumuha ng video, nakasakay siya sa bus nang mapansin ang malaking buhawi. Kahapon din ay nakaranas ng malakas sa pag-ulan at hangin sa lugar. Inaalam pa kung may napinsala ang buhawi. Samantala, pagbebenta umano ng yosi at alak sa harap ng Mangaldan Integrated School, problema ng pamunuan ng eskwelahan. Sundan sa report ni Jewel Fernandez. Nagpasa ng memorandum ang pamunuan ng Mangaldan Integrated School sa Barangay Bantayan Council tungkol sa umunoy pagbebenta ng sigarilyo at alak sa mga estudyante ng ilang sari-sari store owners. Nakasaad din dito ang kahilingan ng paaralan na ipagbawal na ang pagbebenta ng sigarilyo at alak sa mga estudyante at iban na ang smoking areas kung saan pinagtatambayan ng mga minor de edad. Ayon sa presidente ng Barkada kontra Droga ng nasabing paaralan, may mga natanggap kasing ulat na may mga negosyanteng palihim na nagbebenta ng sigarilyo sa mga estudyante. Siyempre, sa labas sila ng school, wala po tayong jurisdiction sa kanila. That is why, naisip ko pong gumawa ng memorandum kung saan ay we are asking the cooperation of our barangay council para sana ma-eliminate yung ating problema. Siyempre, i-ano namin yung awareness na bawal yung mga kabataan, minors na bibili pa ng mga ganyan tapos sa mga health issues. Nakatutok din daw ang pamunuan ng Mangaldan Integrated School sa attendance sa mga estudyante. Ang ilan kasi hindi man bumibili sa mga sari-sari store pero tumatambay naman sila sa mga smoking area sa labas. Hindi pinapayagan yung mga bata na mag-standby sa mga tindahan. Chine-check namin parati yung mga attendance kung present sila sa ganitong subject at kung nasaan sila. Ayon sa kawani ng Barangay Bantayan Council, nakapag-usap na sila ng pamunuan ng paaralan at nakatakda na rin kausapin ang sari-sari store owners sa barangay.
Nasabihan na rin namin sila, tapos kailangan talaga nilang tumalima dun sa batas. Tapos talagang bawal po talaga sa ang pagbebenta ng alak tapos yung sigarilyo. Kasama si Henry Dumincil, Joel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala mga kapuso, maghanda na dahil may scheduled power interruption sa 12 bayan sa Pangasinan sa darating na Sabado, July 12. Halos 12 oras na mawawala ng supply ng kuryente sa bayan ng Bidmalay, Lingayen, Bugalyon, Aguilar, Mga Tarem at ilang bahagi ng Urbis Tondo. Magsisimula yan mula alas 6:15 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Sa mga bayan naman ng Alcala, Bautista, Bayambang, Malasiki, Basista, buong syudad ng San Carlos, ilang bahagi ng Urbis Tondo at Mga Tarem, mahigit 2 oras ang power interruption mula alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ito upang bigyang daan ang pagsasaayos ng ilang pasilidad at linya ng kuryente. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ilang negosyante sa Dagupan City iniinda ang umano'y kakulangan sa supply ng bangus dahilan upang tumaas ang presyo nito sa 200 piso kada kilo. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, araw-araw ang delivery o yung dating ng bangus dito sa Magsaysay Fish Market. Pero ang problema nga lamang ay hindi ito sumasapat sa mataas na pangangailangan sa bangus. Wala pang isang oras, simula nang dumating sa Magsaysay Fish Market ang banye-banyerang bangus na ito ay agad rin nidisposo na ibenta. Unahan ng mga mamimili sa pag-aangkat ng bangus. Dahil daw kasi sa kukonting supply ay mabilis na maubos sa mga dumarating supply ng bangus sa fish market. Halos 1 buwan na rin na ganito ang sitwasyon sa fish market, ayon sa ilang negosyante at bangus growers. Kukunti yung supply ngayon. So, nabali na sa short yung supply. Kunti lang talagang dumarating. Tumaas ang presyo ng bangus na ngayon ay nasa 170 pesos hanggang 200 pesos ang kada kilo. 190 at saka 200 yung kataas. Wala, konti yung supply. Iginiit naman ng Samahang Magbabangus sa Pangasinan o SAMAPA na matatagang supply at walang naranasang kakulangan sa bangus. Sadyang konti lang daw ang dumarating at ibinabagsak sa Magsaysay Fish Market. Dahil malaking volume ng bangus produce ay ibinabiyahe sa NCR. They opt to go to Malabon and Navotas for better pricing competition. Hindi katulad dito sa atin, mababa tayo ng mga 10 to 20 pesos. Sadyang tumaas din daw ang demand ngayon sa bangus, lalo pat kung ikukumpara ang presyo ng bangus sa karne ng baboy at karne ng manok, ay mas mababa ang presyo ng bangus. Inaasahan daw na pagpasok ng Burr months ay maging stable na ang presyo ng bangus sa merkado. Chris, bukod sa bangus ay kukonti rin ang supply ng sari-saring isdang dumarating dito nga sa Magsaysay Fish Market, kaya naman bahaging apektado ang mga negosyante, especially yung mga nagbebenta ng isda sa probinsya ng La Union at maging sa Pangasinan. Karamihan kasi sa mga ibinebentang isda sa mga pamilihan sa probinsya ng La Union, ganoon din sa Pangasinan, ay nanggagaling dito sa Magsaysay Fish Market. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Mahigit 2 milyong pisong halaga ng shabu nasabat ng Bureau of Customs Port of Clark. Ang detalye sa report ni CJ Turida. Mahigpit na binabantayan ng Bureau of Customs ang mga kargamento mula sa ibang bansa kasunod ng pagkakasabat sa mga iligal na droga sa Port of Clark. Unang nasabat noong June 19 ang isang kargamento mula sa Estados Unidos na idineklarang mga pampaganda, ngunit nagdumaan sa pagsusuri ng mga ahente ng Customs at PIDEA, tumambad ang 3 vacuum-sealed pouches. Isa rito ay may lamang 2 pakete ng pinatuyong dahon at bunga ng hinihinalang marijuana. Aabot sa mahigit 1 kilo at tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 1.5 million pesos ang mga nakumpiskang kontrabando. Ang 2 iba pa ay naglalaman ng 100 piraso ng dilaw na substance na cannabis-infused cartridges na nagkakahalaga naman ng 230,000 pesos. Kinumpirma ng laboratory test ng PIDEA na ang mga nakumpiskang produkto ay may sangkap na marijuana.
Nito namang July 3, nasabat ang isa pang kargamento na idineklarang Sasti Reading Pillows for Sitting in Bed Adult. Sa loob ng package, natagpuan ng 472 gramo ng kush na may halagang 708,000 pesos. Ayon sa PIDEA Region 3, hindi umano itinago ang mga droga kaya agad itong namataan sa X-ray at physical inspection. Sa kabuuan, higit 2.2 million pesos na halaga ng kush at cannabis-infused cartridges ang nasabat sa magkahiwalay na operasyon. Patuloy ang paalala ng Bureau of Customs at ng PIDEA sa publiko na maging mapagmatsyag at i-report ang anumang kahina-hinalang kargamento sa kanilang mga tanggapan. CJ Torida, One North, Central Luzon. Inanod ng malakas na ragasan ng tubig ang bahay na yan matapos magka-flash flood sa isang mountain resort village sa New Mexico sa Amerika. Bumangga pa yan sa ilang puno sa gubat at unti-unting nawasak ang pagbaha dahil sa ulang dulot ng monsoon. Hindi pa tukoy kung may mga tao sa tinangay na bahay. Sa isang time-lapse video naman, kita ang pagtaas ng tubig sa isang ilog sa loob ng ilang minuto. Hulikam din ang pagpasok ng baha sa isang tindahan ng mga alahas. Ayon sa State Emergency Services, hindi bababa sa 3 ang nasawi sa mga pagbaha, kabilang na ang 2 bata. Patuloy ang rescue operations sa mga natrap at stranded na residente. Medical mission handog sa mga residente sa Calasiao, Pangasinan. Sundan sa report. Samantala, babalikan natin ng report na yan. Pag-aalaga naman ng mga hito, betta fish at paggawa ng mulberry calamansi juice, kumikitang kabuhayan sa Mangaldan, Pangasinan. Silipin sa report. Siguradong no space left behind sa farm na ito sa Barangay Usyem, Mangaldan, Pangasinan. Ang mahigit 1 hektaryang lupain na ito ng pamilya Patawaran, hitik na hitik sa mga tanim. Hindi lamang mga gulay ang inaalagaan dito, kundi maging fruit-bearing trees, mga baboy, manok at isda. Bata pa lang ay hilig na ni Tatay Jose ang pagtatanim pero wala umano sila ganitong kalaking lupa. Sabi nila, sana mayroon kayong lupa. But wala sa dream yun. Now, if the good Lord will give you, nagtataka nga kami, how did we have this? Ganito kalaki. Taong 2021 nang simulan ng pamilya nila ang integrated farming. Nagbe-breed din sila ng iba't ibang uri ng isda tulad ng mga betta fish at guppies. Sa vermiculture and composting area naman, makikita rito ang African night crawlers. Dito na po proseso ang pag-decompose ng organic waste para maging fertilizer. Dati po ma'am, inaaral lang po namin sa school yung mga nagagawa po namin on hand po dito sa integrated farm po. Improving ma'am, everyday po may mga new knowledge po kaming na-adapt po. And then naisasabuhay naman din po namin ma'am. Sa ngayon, patuloy na pinapalawak ang kabuhayang hatid ng integrated farming dahil may mga produkto na rin silang isinusupply tulad ng mulberry calamansi juice. Nagsusupply na rin sila sa mga mall at nagbebenta na rin maging sa mga kadiwa store. You look at me, I am a retired medical technologist. You look at my hand, it's a farmer hand. That's life. You have to accept reality na you become old but as life goes on, you have to move. Kasama si Henry Dominsil, Joel Fernandez, One North, Central Luzon. Sangretera Bianca Umali, napanood na sa episode kagabi ng Encantadia Chronicles Sangre. Nagdalaga na kasi si Tera sa mundo ng mga tao. Ipinasilip din ang kanyang training sa paggamit ng arnis sticks. Kung noong bata siya, marami ng mga pagsubok, ano pa kaya ngayong dalaga na siya? Abangan yan Mondays to Fridays sa GMA Prime, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. At speaking of Tera, tampok siya sa new magical teaser ng GMA Gala 2025. In warrior costume si Tera at bitbit pa ang brilyante ng lupa. Ano kaya ang magiging misyon ni Tera? Abangan yan sa August 2. Ang GMA Gala ang pinaka-engranding party kung saan magsasama-sama ang brightest kapuso stars at iba pang personalities. Ang proceeds ng event ay mapupunta sa charitable cause.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Lumubog ang isang bangkang pangisda sa Mahataw, Batanes. Sa kasagsagan ng ulan, tulong-tulong ang mga lalaking yan para hatakin ang bangka papunta sa Pampang. Kabilang dyan ang ilang otoridad at mga mangingisda. Ayon sa Bureau of Fire Protection, lumubog ang bangka dahil sa mga butas nito at hindi maayos na maintenance. Nailipat na sa maayos na lugar ang bangka. Sa ilalim po kasi po ng bangka, sir, is meron ano yan. Ano yung parang pasadya po na pag nag-drain po sila, may butas po yun. Tinatapal po kasi nila doon. After 2 days, dapat kailangan minentain po nila yun. Hindi nila po nakaligtaan po nila. Hindi nila alam na natanggal po yung tinatapal po doon sa underneath po ng boat. Medical mission inihandog sa mga residente sa Kalasyaw, Pangasinan. Sundan sa report. Nakiisa ang pamahalaang lokal ng Kalasyaw sa paggunita ng National Disability Rights Week at Nutrition Month ngayong buwan ng Hulyo. Kaninang umaga sa Barangay Gabon, Kalasyaw, Pangasinan, binigyan ng wheelchair at mga nutritional food ang mga PWD. Pinapaigting po yung pansin natin sa mga ating mga kababayan with disabilities kung kaya tayo po ay nagbigay ng mga kagamitan and of course mga supplement sa ating mga mamamayan with disabilities po. Para kay Renato, malaking bagay ang ganitong tulong, lalo na sa kanyang anak na may kapansanan. Hindi na raw sila mahihirapang ipasyal ang kanyang anak na hindi makalakad. Hindi po siya mga makalakad. Tapos nagpapasalamat ako sa mayor natin, Patrick Agustin Carama, sa Sangguniang Bayan ng Kalasyaw, sa aking anak na PWD po. Kasama si Ron Taniedo, Joel Fernandez, 1 North Central Luzon. Patay ang dalawang binatilyo matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa konkretong karatula sa Abra. Naka-alerto Glam Caligdan, Dizon. Nasawi ang dalawang binatilyo matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa Barangay Gaddani, Tayum, Abra. Batay sa investigasyon, magkaangkas sa motorsiklo at pauwi na ang 17 at 15 anyos na magkaibigan nang mangyari ang aksidente. Iniwasan daw nila ang 12 anyos na pedestrian na tumatawid sa kalsada, pero nahagip pa rin nila ito dahilan na mawalan ng balanse ang driver ng motorsiklo. Nagtamo ng matinding sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga biktima. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng mga nasawi. After na nabunggo ng motorcycle yung pedestrian, out balance yung driver ng motorcycle at nabump din nila or naano nila yung concrete signage wall. Sad to say, walang license and walang helmet po. Nagkarambola naman ang tatlong sasakyan sa Jadi Nueva Vizcaya. Batay sa investigasyon ng pulisya, patungong town proper ang pick-up, bus at truck nang mangyari ang aksidente. Hindi umano nakapagpreno agad ang truck na nasa likuran, kaya nasalpok nito ang sinusundang bus at pick-up na nasa unahan. Wala namang nasaktan sa insidente. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa aksidente. Glam Caligdan, Dizon, 1 North Central Luzon. Para-barangay na anti-rabies vaccine isinasagawa sa Mangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Nagsagawa ng libreng anti-rabies vaccination sa mga alagang hayop ang Municipal Agriculture Office sa Mangaldan, Pangasinan. Dinumog ng mga pet owner ang Barangay Gilig-Hall. Si Jacqueline sinamantala ang libreng serbisyo. Pitbit ang 3 alagang pusa upang pabakunahan kontra rabies. Para sa safety ng owner and syempre pag nasa labas sila, baka pag makakagat, hindi na din po makadisgrasya ng ibang tao. Since ito ay libre, hindi na sila gagastos ng iba pa. At the same time, nadideter natin yung pagkalat ng rabies. Malaking bagay raw ito sa mga pet owner lalo pat nakamamatay ang kagat o kalmot ng aso o pusa na may rabies. Ayon sa otoridad, dumarami ang mga alagang aso o pusa kaya kailangang ipabakuna ang mga ito kontra rabies.
Mainam din umano ang pagkakaroon ng resolusyon gaya ng aso mo itali mo upang maiwasan ang kaso ng animal bite. Halos everyday meron eh. Kung gusto mo ng peace of mind, magpabakuna ka na po. Whether or not rabid, kaya para suspect mo ganon, magpabakuna na po sila. Kasama si Ron Taniedo, Joel Fernandez, One North Central Luzon. Good news, mga kapusong job seeker! Pagkakataon nyo ng maging bahagi ng GMA Network. Naghahanap po ang GMA Network ng mga aplikante para sa mga sumusunod na posisyon. Ang sinumang interesadong aplikante ay maaaring magpadala ng kanilang aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Mag-apply na at maging bahagi ng GMA, ang #1 network in the country. Florida mango picking patok sa isang farm sa Puso-Rubio, Pangasinan. Ating pasyalan sa report. Mangga season tuwing Mayo hanggang Agosto, tulad ng isang farm sa Barangay Batakil, Puso-Rubio, Pangasinan, kung saan mamamangha ka sa laki ng mga mangga at pwede mo ring ma-experience ang pick and pay. Sa halagang 120 pesos per kilo, pwede mo nang ma-enjoy ang mamitas ng gusto mong iuwing bunga ng mangga. This is one of the varieties ng Florida mango. Florida kit. Ito yung mangga na pag hindi siya hinog, it's really crunchy. Pag hinog naman ito, it's very juicy and yung lasa ay combination ng pineapple, peach, and mango. Aakalain mo bang sa isang piraso ng Florida mango, may bigat itong halos 2 kilo at depende pa yan sa laki. Dahil sa kakaibang mga manggang ito, marami ang nagpapakuha ng picture. For the love of nature, may mga room din sa farm kung gusto mong mag-overnight para malibot ang 6 na ektaryang lawak ng taniman. Super happy po dahil ngayon lang po ako nakapagpitas ng ganitong kalaki. Ang daming bunga, kasi laki ng face namin yung mga mangga. So ano pa ang hinihintay nyo mga kapuso? Pasyal na rito at i-experience ang provincial vibe na talaga namang mag-e-enjoy ka sa pamimitas at makalalanghap ka pa ng sariwang hangin. Come and pick your own mango. You choose the size of mango you want, diba? The quality you want, and have fun. Kasama si Ron Taniedo, Glam Calicdan Dizon, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din namin pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.